Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangilabot sa ating lahat. So before anything else, gusto ko sanang batiin ng magandang gabi or magandang umaga sa mga kayo naroon kung anong time zone ninyo sa mga OFW na sumusubaybay sa akin ngayon. So maraming salamat po sa lahat po ng support niyo po sa akin. Sobrang appreciated ko po yun. Sana po hindi po kayo magsawa na makinig at manood sa akin. So, thank you po talaga sa inyo. Gayon din sa mga katulad ko na nandito lang naman sa Pilipinas. So, thank you po sa pagsubaybay at sa patuloy na suporta ninyo. So, sobrang grateful po ako sa lahat ng mga tulong na binibigay niyo po sa akin. By way po dun sa support at saka sa pagko-comment, pag-like at pag-share. So, maraming salamat sa inyo. At gaya ng lagi ko nang ginagawa din, nadamay ko na rin yung mga nasa ibang dimensyon, ibang daigdig, ibang mundo. Okay, so kung may nanonood man po na engkantado, aswang, or may multo, sana mabuti rin po ang inyong kalagayan at sana mabait po kayo. Ayun po. Okay, so mapadako na po tayo kaagad dun sa kwento na ibabahagi ko sa gabing ito. Kakaiba po yung kwentong ito. Hindi pa po ako nakakapag-share siguro ng exactly like this. Okay, so ngayon gusto ko po sana magbigay na po kaagad ng warning, trigger warning sa lahat. Okay, so striktong patnubay po ng magulang ay kailangan. Ang tema po ng video na ito ay mayroon pong kinalaman sa kaharasan, sexual, horror, given na yung horror. Okay, so wala naman droga, pero mas sensitibo po yung mga topic po na aanhin ko dito. So, ayun po. So, kung may mga bata man po nanonood ngayon, so mga magulang, please, wag niyo po muna sila sigurong panoorin or pakinigin ng kwentong ito since medyo sensitibo po talaga yung tema. Okay, so, maiintindihan niyo po kung ano pong ibig ko sabihin once na napakinggan niyo na po. So, kung of age na po kayo, then I would say na please sit back, relax, and enjoy. Without further ado. Okay, ito na po. Hello, Clark. Alam mo, gabi-gabi kitang sinusubaybayan. Pampatulog ko na rin ang mga kwento mo. Ako ay nandito ngayon sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Na-inspire ako sa'yo dahil bawat istorya at kwento ng mga kababayan natin naghahatid dito ng kaalaman at dedikasyon na hindi tayo dapat matakot sa anumang lagim sa buhay, lalo na sa mga kababalaghan. Meron akong mga karanasan sa aswang at shokoy hanggang dito sa Saudi. Meron akong 3 istorya ng malalagim kong karanasan. Ang kwento ko ay nangyari talaga sa akin. Malagim at kasindak-sindak ang mga dinanas ko. Bago ko simulan, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ariela Maxine. Isa akong gay since birth. Nangyari ang malagim na kabanata ng buhay ko when I was 7 years old. Tubong Mindanao kami at sa bayan ng Cotabato ako lumaki. Sa murang edad ko na yon, hindi ko pa alam ang kahulugan ng isang bakla. Basta alam ko lang, babae ang pakiramdam ko. Baby pa lamang ako, nakatuwaan ng mga magulang ko na gawin akong babae. Gusto kasi nila ng baby girl, kaya ganun ang ginawa nila sa akin. Itinuro nila at pinalaki ako bilang isang babae. Kaya sa edad kong 7, parang tunay na batang babae talaga ako. Mahaba ang buhok, makinis na balat, at ako ay nabibiyayaan ng napakagandang muka na parang sa babae talaga. Lahat ng nakakakita sa akin, hindi magdadalawang isip na babae talaga ako. Ang lolo at lola ko ay mayaman sa mga panahon na yun. May hasyenda sila sa kabukiran, mga niyogan at taniman ng mga prutas. Ang bukid na yon ay malayo sa kabihasnan.
Ang bahay ng lola at lolo ko doon ay gawa lang sa kahoy, pero napakalaki at kahit 2 pamilya ay kasyang tumira doon. Kami ng pamilya ng mga tita at mga pinsan ko, kapag nag-reunion ay doon talaga kami sa bukid. Kasi nandun na ang lahat, pagkain, prutas, at magagandang tanawin. May falls pa na sadyang kinagigiliwan naming paliguan ng aking mga pinsan. October 1987, isang araw. Sabi ng papa ko, dun daw muna ako kila lola at lolo sa bukid kasi ang mama ko ay nanganak sa ospital. Walang magbabantay sa akin sa bahay kasi yung isa kong kuya ay nasa field trip. Isang gabi lang naman daw, sabi ng papa ko. Tuwang-tuwa naman ako noon kasi makakakain na naman ako ng masarap na tinolang native na manok. Marami kasing alagang hayop ang lolo at lola ko. Siyempre pa, makakaligo na rin ako ulit sa falls. Isang umaga, hinatid ako ng papa ko sa bukid. Nakasakay ako sa kalabaw at sa di kalayuan ay may nadaanan kaming mga lalaki na parang armado. Nagpapahinga sila sa ilalim ng punong balete. Lahat sila ay nakatitig sa akin at bigla silang kinausap ni papa ng, "Maayong buntag ka ninyo? Taga-asa mang kamo, ngano napadpad mo diri sa bukid amo?" In Tagalog, "Magandang umaga. Taga saan po kayo? Bakit kayo napadpad sa bukid namin?" Sumagot yung isa, "Taga-ibang bayan po kami. Naghahanap lang kami ng hayop gaya ng baboyran mo sa kabundukan." Nag-usap pa sila ni papa hanggang nagpaalam na kami. Pagdating kila lola, nag-bless ako. "Lola, nasaan po si lolo?" Sabi ko. "Ay, nasa kabilang bundok pa yun. Dinalaw niya yung kapatid niya doon." Sagot ni lola sa akin. Noong tanghaling tapat na, nagpaalam na si papa na babalik na siya sa bayan upang mapuntahan na ang mama ko sa ospital. Umuwi siya na may pitpit na manok at prutas na bigay ng lola ko. "Apo, paghapon na huwag na lalabas ng bahay ha, kasi maraming aswang dyan." Tinatakot pa ako ni lola para hindi ako lumabas ng bahay. Sa kabilang bahay ng lola ko, doon naman nakatira ang mga tauhan nila na sila Piring, Bert at Betong. Puro may mga edad na sila. Ang trabaho nila ay magkopra ng niyogan at mag-harvest ng mga prutas gaya ng lansones, mangga, santol, abukado, cherry, marang, langka, at pinya. Maliwanag pa, mga 5 p.m. ng hapon, nang bigla kaming nakarinig ng putok malapit sa farm ng lola ko. Kinabahan si lola, parang may nararamdaman siya na kakaibang nangyayari. "Apo, diyan ka lang ha, huwag kang lalabas. Pupuntahan ko lang yung 3 tauhan namin. Baka kung ano na yung nangyayari. Wala pa si lolo mo, kaya dito ka lang apo." Nag-aalala na sabi ni lola. "Opo lola," sabi ko. Pagkatapos ng kalahating oras, nagtaka ako kasi bakit ang tagal naman bumalik ni lola. Napakatahimik ng paligid. Hindi ko alam na sa mga oras na yun, pinagpapatay na sila ng mga armadong lalaki. Ang 3 tauhan ng lola ko at si lola ay walang awa nilang pinatay. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga oras na yun. Puro takot lang ang aking nararamdaman. Biglang pumasok sa bahay ang mga armadong lalaki at tuwang-tuwa sila sa kanilang nakita. Sabi pa ng isang lalaki, "Lahat ng pwedeng dalhin, kukunin natin." Sa labas naman, sumisigaw sa tuwa ang isa pang lalaki. "Pare, ang daming bigas, palay at kopra dito. Tiba-tiba tayo dito. Woo!" Habang busy ang 3 sa loob ng bahay ni lola, isang binatilyo naman na armado ang lumapit sa akin. Habang ako ay umiiyak sa takot,
Nakaupo lang ako sa isang bandang sulok. Napakaganda mo, bata. Anong pangalan mo? Tanong na binatilyo sa akin. Dahil sa sobrang paghagulgol ko, nagkakadaotal-utal ako sa pagsagot. Ariel po, sagot ko. Biglang natawa ang kausap ko. Ariel? Lalaking pangalan niya na. Totoo po. Lalaki po ako, kuya. Natatakot na sagot ko. Bigla ba naman akong hinawakan sa ulo ko at hinatak niya ako sa pagkakaupo sa sahig at bigla niyang dinakma ang aking ari. Oo nga, lalaki ka pala. Para ka kasing babae. Sayang, ang ganda mo pa namang bata ka. Di bale, bibinyagan pa rin kita. Nakangisi na sabi ng binatilyo. Bigla ko naman sinagot si kuya. Ay, tapos na po akong mabinyagan nung sanggol pa lang ako. Hagalpak ang tawa ng binata. Ibang binyag ang gagawin natin, bata. Naguluhan ako sa sinabi ng lalaki kung ano pang binyag yun. Panay ang hipo niya sa mukha ko, sa buhok kong mahaba na hanggang batok at hinipo pa niya ang puwet ko. Sobra akong naiilang sa ginagawa niya, kaya inilayo ko ang mga kamay niya na nilalapirot ang katawang ko na para akong isang isda sa palengke. Buti na lang, tinawag siya ng 3 niyang kasama. Nel, tulungan mo nga kami dito. Ang bigat ng mga antik na gamit. Malaking pera to. Sabi ng nasa loob ng kwarto ng lola ko. Diyan ka lang bata ha. Babalikan kita. May bibigay ako sa iyong candy. Sabi ng binatilyo. Sumang-ayon ako para iwan niya na lang ako. Sa oras na yon, bandang 5:30 ng hapon, nakahanap ako ng pagkakataon na makatakas. Buti na lang at bukas yung pintuan. Habang busy ang 4 na lalaki sa loob, tumayo na ako at dahang-dahang lumabas ng bahay. Bitbit ko ang tsinelas ko para hindi marinig ang mga yapak ko. Nung nasa labas na ako, gumapang ako sa lupa para hindi ako makita ng isang lalaki na nasa bodega ng palay at kopra. May mga halamanan sa gilid ng bahay kung saan hindi ako makikita kapag nakagapang ako sa lupa. Nang medyo nakalayo na ako sa bahay, tumakbo na ako papunta sa farm na kung saan nandoon ang lola ko. Umiiyak ako habang tumatakbo. Ang hindi ko namalayan ay doon pala sa bintana ng bahay. Natanaw ako ng binatang manyak. Kaya sumigaw siya. Hoy bata! Huwag ka nang tumakbo! Wala ka namang malalatnan doon! Narinig ko ang kanyang malakas na boses kasi sa bukid, nag-e-echo talaga ang boses mo kapag sumisigaw ka. Mga pare, tinakasan tayo ng bata! Sabi ng isang lalaki. Habulin nyo! Huwag niyong palampasin! Baka makalayo pa yon! Sabi ng leader nila. Matanda na siguro, nasa 40 na yon. Yung iba naman, nasa mga 30 pa lang. At yung binata na kausap ko kanina, siguro nasa 25 na yung edad. Ako na yung bahala dun sa bata. Patay siya sa akin kapag naubutan ko. Sabi ng binata. O sige na, habulin mo na Nel. Patayin mo agad para wala tayong sabit. Sabi ng iba niyang kasama. Nung nasa farm na ako, tanaw ko na ang bahay ni Lola. Parang may tumatakbo pa paraon sa kinaroroonan ko. Bigla akong nagimbal sa mga nakita ko sa farm. Ang 3 mga tauhan ni Lolo ay nakahandusay at naliligo ng dugo. Ang isa ay pugot ang ulo niya. Yung isa naman may nakasaksak na itak sa kanyang dibdib. Ang isa naman ay laslas ng leeg at maraming tama sa katawan. Hindi ako makagalaw sa nakita ko at bigla akong napasigaw. Lola! Ang kawawang lola ko, nakahiga sa gilid ng mga niyog. Ang mga kamay niya ay nakatali pa di pa at ganun din yung mga paa niya, nakatali na nakabukaka.
Walang saplot ang katawan ng lola ko. Parang bangungot ang nakikita ko. Kawawa yung lola ko. Nilaslas ang liig niya at may nakatusok na itak sa bahagi ng ari niya. Nilapitan ko si lola at iyakap ko siya habang wala akong tigil sa paggagulgol ng iyak. Lola, huwag mo akong iwan. Yun lang ang panay kong bigkas. Lolo, tulungan mo kami. Medyo madilim na sa farm kasi napapalibutan ng mga puno ang kabukiran. Bigla na lang may humawak sa braso ko at napasigaw ulit ako. Huwag po, maawa kayo sa akin. Sabi ko sa binata na nakatayo sa likod ko. Buwisit kang bata ka, pinagod mo pa ako sa kakatakbo. Ngayon ikaw naman ang papaguring ko. Sabay suntok sa sikmura ko. Kaya nawalan ako ng panimbang. Natumba ako at napahiga sa lupa. Nung oras na yon, parang hindi ako makahinga sa sobrang sakit ng tiyan ko. Sikmuraan ka ba naman? Sa gaya kong musmus pa lang. Bigla niyang hinubad ang shorts ko. Hindi na ako nakapalag kasi sinuntok na naman niya ang mga binti ko kaya parang namanhid ang buong katawan ko. Wala na akong boses na may lalabas pa kasi paus na ako sa kakaiyak at kakasigaw. Nakatingin lang ako sa lalaki habang nagmamakaawa. Siya naman ay naguhubad na ng kanyang t-shirt, pantalon at brief. Nung wala na siyang saplot, nakita ko ang kanyang pananabik sa akin. Hindi ko na ididetali ng maigi ang lahat ng kahalayan na ginawa niya at gustong ipagawa niya sa akin. Sobrang nakakadiri siya. Lahat yata ng parte ng katawang ko ay nadaanan ng kanyang bibig at dila. Pinuwersa niya ako na palagayahin ko siya. Nagawa ko siyang itulak at natangka akong tumakbo, pero nahabol niya ako. Wala niya akong habas sa pinagsusuntok sa muka. Di man lang siya naawa sa akin na may dugo ng aking bibig at bandang kanang kilay. Hanggang binuka niya ang aking mga binti at tinaas niya sa balikat niya ang mga paa ko. Dumura siya at sinimulan niya na akong halayin. Bawat ulos niya, nakabaon ang mga kuko ko sa likod niya. Sobrang sakit ng nararamdaman ko at pinagpasalamat ko na nahimatay ako kasi noong mga panahon na yon, gusto ko nang mamatay. Hindi ko na alam ang mga nangyayari sa paligid ko nung oras na ginagahasan niya ako. Pasensya na po kung medyo mahalay ang mga sinasabi ko. Inilalahad ko lang ang pawang totoong nangyari sa akin. Mga bandang 7 p.m, doon na ako nagising. Akala ko panaginip lang ang lahat kasi gabi na nung nagising ako. Hindi ko maigalaw na maayos ang katawang ko. Masakit ang aking buong katawan, lalong-lalo ng aking likuran. Nagpalingon-lingon ako sa paligid kasi hindi naman ako makabangon. Nang may nahagip ang aking mata na labis na gumimbal sa akin. Ang lolo ko. Nakita ko siya kasi maliwanag ang buwan at isa pa, may apoy sa bandang niyogan. May nagsiga ng apoy. Nakita ko ang lolo ko. Kinakain niya ang mga puso ng mga armadong lalaki na pumatay sa lola ko at maging sa 3 niyang tauhan. Kumapang kilabot ko sa aking nakita. Aswang ang lolo ko. Parang wolf ang itsura niya. Mahaba ang mga kuko at buhok niya sa katawan. Natakot ako sa nakita ko. Bakit aswang ang lolo ko? Noon palang wala akong malay. Saka pala dumating yung lolo ko at naabutan niya yung mga armadong lalaki, lalo na yung lalaki na nakapatong sa katawan ko. Bigla niya itong hinatak at pinagkakalmot ng mahahabang kuko niya. Hanggang binaon niya ang kanyang kamay sa dibdib ng binata at tinukot ni lolo ang puso ng lalaking humalay sa akin. Yun ang nagisnang ko nung bumalik na ang malay ko. Kaya pala nakita ko si lolo na kumakain ng puso ng tao. At napatingin siya sa akin nang malaman niya
na buhay pa pala ako. Apo ko, huwag kang matakot. Patawarin mo si Lolo. Sabi niya. Pinatay ko lang naman ang mga tao na pumatay sa lola mo at sa mga tauhan ko. Sabi ng lolo ko habang punong-puno ng dugo ang bibig na puro pangil. Pero Lolo, bakit kayo nagkaganyan? Apo ko, matagal na akong ganito. Alam mo yan ang lola mo. Kaya dito na kami sa kabukiran na natili na lamang at tumira para malayo sa kapahamakan ng tao. Apo ko, aswang ang lolo mo pero hindi ako gaya ng ibang aswang na kumakain ng tao. Hayop lang ang kinakain ko, Apo. Kaya nga marami akong hayop na alaga para yun lang ang pagkain ko. Paliwanag ni Lolo sa akin habang patuloy na kinakain ang mga lamang loob na hawak. Naitanong ko din kay Lolo, kung iba kayo sa ibang aswang, bakit yung kinakain yung taong hawak mo, Lolo? Sabi ko, Apo, patawad. Hindi ko naman nais kumain ng tao. Nagawa ko lang to dahil gusto kong magiganti. Hindi ko matatanggap ang ginawa nila sa asawa ko. Binaboy nila at pinatay. Nararapat lang na gawin kong hapunan sila lahat. Sila ang tunay na halimaw. Umiiyak si Lolo habang nagkukwento sa mga nangyari. Pinuhat niya ako at tumipad siya kasama ako sa likod niya papuntang bahay. Parang nawala ang takot ko nung nakasama ko na si Lolo. Ang sarap pala ng feeling na lumilipad ka sa ere. Ganun pala ang mga aswang, no? Nung nasa bahay na kami, bumalik na ang dating anyo ng aking lolo. Ang mga kamao niya ay puno ng dugo. Ang sabi niya, galing siya sa kabilang bundok dahil dinalaw niya ang kanyang kapatid na kapwa aswang din. Nung umuwi siya, naamoy niya ang dugo at siya'y kinabahan. Kaya yun, unang nadatnan niya sa farm ang bangkay ni Lola at ang kalunos-lunos na bangkay ng kanyang 3 tauhan. Tapos sakto pa daw na nakita niya na ginagahasa nga ako nung binata. Akala ng lolo ko, patay na ako sa mga oras na yun kasi hindi na daw ako gumagalaw at puno na ako ng dugo sa katawan at ang aking muka. Yung una niyang pinatay ay ang lalaking gumahasa sa akin. Bigla daw dumating yung 4 na armadong lalaki kaya nagkagulo-gulo na sila. Pero malakas ang lolo kong aswang. Sa isang iglap lang, napatay niya kaagad sabanang sabay-sabay ang 4 na armadong lalaki. Parang pambihira ang kilos ng lolo ko. Sobrang bilis at liksing umatake. Kaya gano'n na lang ang nadatnan ko. Patay na lahat ng mga armadong kalalakihan. Basta alam ko, nakita ko na kinakain ng lolo ko yung mga laman loob nila. Umaga pa lang kinabukasan, dinala ako ni Lolo sa falls. Pinaliguan niya ako para mawala ang mga dugo sa aking katawan. Lolo, paano na si Lola? Yung bangkay niya. Apo, huwag kang mag-alala. Maaga pa lang habang tulog ka pa. Inasikaso ko na yung mga bangkay nila bago sumikat ang araw para hindi na makita ng iba. Ayoko malaman ng iba yung nangyari. Yung mga hayop na lalaking yun, nailibing ko na yung mga bangkay nila doon sa paanan ng masukal na gubat. Bahala na yung mga bulati at uod o yung ibang mga hayop na kumain sa natira sa kanila. Si Lola mo naman, nasa kwarto, naayos ko na para mahatid ko na siya sa bayan kung saan nandoon yung ina at ama mo. Apo ko, sana ipangako mo sa akin na lihim lang nating dalawa ito, ha? Lahat ng lihim ng lolo mo. Okay lang ba, apo ko? Mahal na mahal ko kayo lahat. Pakiusap ni Lolo. Tumulo ang luha ng lolo ko at niyakap ko siya. Lolo, wag po kayo mag-alala. Makakaasa po kayo sa akin. Pangako po. Proud po ako na may lolo akong aswang.
Hanggang dito na lang muna, Clark. Sunod ko naman ibabahagi sa inyo ang nangyari sa akin sa kamay ng Shokoy at huli kong karanasan dito sa disyerto na Kalagaman. God bless sa inyong lahat. Okay, so yung po yung kwentong binahagi po sa atin ni Ariela Maxine. Okay, napakaganda na kanyang pangalan, Beauty Queen na Beauty Queen. Okay, so maraming salamat sa pag-share mo ng kwento, and may mga binahagi pa po siyang ibang mga kwento. Gaya nga po na sabi niya, meron po siyang experience din sa Shokoy at experience din po sa Saudi, dun sa disyerto. So, curious ako malaman yung kung ano yung mga yon, at I'm sure curious din kayo malaman kung ano yung mga kwento niya. So, ibabahagi ko po yun sa mga susunod na araw, okay? Pero sa ngayon, i-discuss po muna natin yung kanyang napakamasilimuot na kwento, okay? So, una pa lang, medyo kakaiba na talaga. So, itong si Ariela, okay, so si Ariel, ng mga panahong to, ay pinanganak talaga ng lalaki. However, since may kagustuhan kasi itong mga magulang niya na magkaroon ng anak na babae, unfortunately or fortunately, depende kung saan mo titingnan, so, mas pinili nila na parang pagbihisin na babae itong si Ariel. Okay? So, yan, baby girl. Instead of baby boy, pinilit nila magkaroon ng baby girl. Okay? So, pinahaba ang buhok, binibihis na pang babae, etc. etc. Okay, so, actually, meron din akong parang ganyan na schoolmate before. Hindi ko siya nakita personally. Kwento lang din to sa akin ng isang teacher na may ganun daw. Okay, so nag-roll call daw. May tumawag daw, Joselito. Okay, yun ang pangalan, Joselito. Tapos nagtatawanan yung mga tao, yung mga estudyante. Tapos nagtataka siya kung bakit nagtatawanan. Tapos biglang may nag-raise ng hand. Okay, babae. Well, mukha siyang babae. Okay. So, naka-uniform na pang babae, etc. So, siyempre sabi ng teacher parang, excuse me, Joselito yung tinatawag ko. Sabi niya, yes po ma'am, ako po si Joselito. So, babae siya. Mukha siyang babae. Mastang babae, parang hindi mo iisipin na lalaki siya at all. So yun, kinausap siya, yun nga, parang katulad na nangyari dito kay Ariela. Okay, so pinalaki siya bilang isang babae. Okay, medyo confusing, hindi ko alam kung medyo child abuse ba to, kasi paano na lang kung wala naman talagang balak maging, ay hindi naman talaga siya gay, pero dahil sa kanyang environment, dahil sa mga pinagagagawa sa kanya ng magulang niya, ayun, natuluyan siya, tingin niya sa sarili, medyo confusion. So, tingin niya, hindi siya gay actually, sa palagay niya, tingin niya isa siyang babae. Okay, so, ayun, so medyo hindi mo alam kung paano maging feeling ko doon, kasi ako naman, alam niyo naman, gay naman na talaga ako, hindi naman lingid sa kalaman niyo. Well, nag-comment nga actually, kung tinatanong kung gay nga daw ako. Hindi pa ba obvious? But anyway, so, wag lang tayo masyadong malihis sa topic. Okay, so ayun nga. Okay, so, ako, hindi naman siguro ako magano kung feeling ko bawal ako, that doesn't really make sense. So, ako siguro kung pinanganak ako na gano'n, tapos yung mga magulang ko parang kinonsinti yung gano'n na, okay, babae ka, ganyan. Okay, babae ako. Ewan ko, sige, para supportahan nyo ako ng gender reassignment pagdating ng panahon. Ewan ko. Anyway, so yun nga. So, nabanggit ko lang yung interesting na tidbit na yon, pero mabalik tayo dun sa kwento. Okay, so tungkol dun kay Ariela. So, yun nga. So, hindi naman naging issue sa pamilya nila. So, tanggap naman ng lahat na isa siyang lalaki, pero ang katauhan niya ay isang parang sa babae. Okay, so yun nga, one fateful day, dinala siya ng tatay niya doon sa bahay ng lolo at lola niya. Unfortunately, yun din yung araw na may mga kawata na pumunta doon sa bahay at walang habas sa pinagpapatay yung mga tao doon. So, hindi lang yun in-imply na parang hindi ko alam kung talaga bang ni-rape or tinorture lang yung lola niya. So, napakakalulus-lulus ng mga nangyari. May pinugutan ng ulo, may nilaslas ng leeg, may sinaksak, and then pinaka-worst yung nangyari dun sa lola niya. Sobrang nakakapanlumo talaga. Okay. And then, hindi pa doon ang tatapos ang kalbaryo nito ni Ariela. So, unfortunately din, at meron din isa doon na medyo may excuse the term, malibog, okay, or medyo mael na lalaki, na although alam naman na nga na lalaki nga siya, hindi naman siya talaga babae, yun, pinagka-interesan pa rin siya, kasi mukha ka nga siguro siya kasi babae, maganda. Sabi ni Ariela, maganda daw siya. Okay, so yun. Okay, so na yun, nagkaroon ng pagdanasa sa kanya.
Okay, so yun, dahil nga bata lang siya, 7 years old lang siya nung nangyari ito, wala siyang nagawa. Hindi niya na ipaglaban ng kanyang sarili. Yun, nagawa pa rin na halayin siya nitong lalaking ito. Okay, then dito na pumasok yung si Lolo. Okay, bakit nga ba kinukwento ko na? Pero, ayun nga, so yun nga, doon na pumasok si Lolo na it turns out is aswang all this time. Okay, so hindi natin alam, naswang pala siya, kaya pala sila doon tumira sa liblib na puok, dun sa kabukid-bukiran na walang ibang mga tao, ay para nga makaiwas sa tukso na kumain ng katawan ng tao or ng kalaman loob ng tao, ganun. Okay, ngayon naman po, ang ano ko lang doon, actually, hindi po ako na hindi po ako masyado na bother na kinain ng lolo yung mga taong yun. So, ako po kasi, ayoko po pumatay ng tao, definitely. Hindi po ako papatay ng tao. Wala po akong interest na pumatay ng tao. Pero kung ganun po ang nangyari, nasa ganun po akong sitwasyon na may ginawa sa akin na sobrang karumal-dumal. Okay, so parang hindi na lang po self-defense. So, hindi ko po mapapatawad talaga yung mga taong yun dahil sa ginawa nila sa akin. So, alam ko po yung iba po dyan sabihin na trust in God. Hayaan mo si God yung gumanti para sa iyo. Huwag mong ilalagay yung bata sa iyo sariling kamay. Okay, so nasasabi siguro yun ng mga taong hindi nangyari sa kanila yung bagay na yun. Okay. Siguro kung nung kayo sa kayo ganung kasing kalagayan, I doubt na mananatili pa rin po kayong kalmado, yung pala po yung nasa isip ninyo and all. Okay, so ewan ko lang kasi tuwing nakakapanood ako ng mga pelikula na kapag ginawa mo yan, maging katulad ka rin nila, maging isa ka rin kriminal. Oh my God, ano ba? Okay, so medyo frustrated lang ako sa ganung mga part. So I'm sorry kung baka nasya kayo sa mga pinagsasabi ko ngayon, pero ganun talaga. So nagpapakatotoo lang ako sa inyo. Ganun naman ako palagi. Gusto ko talaga yung totoo. So, ako, hindi ko po ina-advocate po ang violence, pero I'm totally in support of defending myself and then making sure that justice is done. Kasi alam naman natin siguro na talagang minsan ang hustisya ay hindi talaga nakakamit dito. So, okay, nandun na ako na maaring sa ibang panahon or maaring si God na talagang bahala sa kanila. Pero, ayun, ayaw ko. Sana wag lang ako malagay sa ganung klaseng sitwasyon dahil ayoko talaga. Hindi ko talaga gugustuhin. Okay, ayoko. Anyway, mabalik na tayo sa kwento kasi masyado medyo naging emotional din ako sa kwentong ito. Okay, so sari-sari, di ba? So actually, to be quite honest with you guys, medyo tinone down ko na po yung kwentong ito kasi sobrang graphic po talaga. Sobrang detalyado po yung ginawang panghahalay po sa kanya at mga ginawa po sa kanya. Kung mapapanood yung kung binasa ko lang sana yon at nabasa nyo siguro yung kwento, parang magtataka kayo kung horror pa ba to channel to, parang naging parang nag-share na ako ng sex story talaga na medyo kakaiba talaga siya. Okay, so medyo graphic, sobrang medyo napakamahalay po na nangyari. Okay, so medyo puro medyo ang sasabi ko. Naahawa po talaga ako dito kay Ariel. As I hope na nakapagpa-therapy ka kasi hindi biro yung nangyari sa'yo, medyo traumatic talaga siya. At yun yung mga bagay na pwede mong dalhin hanggang sa pagtanda. So, I hope na okay ka na ngayon, naka-move on ka. Well, yes, naka-move on kasi bata ka pa nun. And then at the same time, sana po ay nagsika ng psychological help. Kasi yung mga ganon, sobrang traumatic. So, I hope na nagawa yun para sa'yo. Okay? And I'm praying for your healing. Sana kung sakasakali man na hindi ka pa nakaka-move on mula sa nangyari sa'yo, I hope that someday you'll get that peace. Na maging at peace ka at mapapatawad mo yung nangyari sa iyo at hindi naman sa makalimutan pero tipong hindi siya makaka-apekto sa buhay mo ngayon. Okay? So, ayun na masasabi ko sa dito kay Ariela. So, again, maraming salamat sa pag-share. Sobrang nakakatuwa. Well, tama bang term yung nakakatuwa sa nangyaring yun? Pero sobrang interesting yun na lang. So, interesting yung nangyari. Nakakapangilabo talaga. Kasi ito yung talagang tunay na halimaw. Okay? Actually, may mga tunay na halimaw dito sa ating society. Hindi sila yung mga tipong mga aswang. Hindi sila yung mga maligno or what. Sila yung mga kapwa natin tao na walang awa na pumapatay na kapwa nila tao. Yung nagnanakaw, nananapak ng dangal ng ibang tao,
ayun, sila ang mga tunay na halimaw. Okay? So, sila yung dapat nating katakutan. Hindi yung mga, actually, dapat hindi tayo masyadong matakot sa mga multo. Kasi sila yung, ang mga multo, ano ba ang pwede nilang gawin sa atin? So, pwede natin, kung may pananalig ka, ganun. Kaso, pagkapwa-tao na minsan yun yung mahirap. Sila talaga yung mas brutal, kumbaga. Okay. So, yun. So, pag-ingatan lang natin ang ating mga sarili at pati yung ating mga mahal sa buhay palagi. At, syempre, wag mawawala ng pananalig sa Diyos. Okay, so bago pa masyadong maging philosophical lang ating pag-uusap, okay? So, ngayon naman po, babatiin ko naman po yung mga nakikita ko po nag-comment po dun sa pinaka-latest ko po na video. Okay, yung tungkol sa UFO o yung kwento kwento ng aswang. Okay, ngayon po, nag-enjoy naman po ba kayo dun sa kwentong yun? So, gaya nga ng sabi ni Rose, meron nga po siyang experience dun sa UFO at ito na nga, okay? So, ngayon po, gusto ko pong batiin po si, okay, ayaw niya actually na batiin ko siya, pero babatiin ko po siya ngayon kasi hindi ko po talaga, pwede palampasin po na hindi po siya batiin. So, maraming salamat po sa iyo, Maria Salome Nakua. So, okay, yan lang po. So, gusto ko lang po talaga kayong batiin kasi sobrang dami po ng nabibigay niyo sa akin na advice, sobrang appreciated ko po talaga yon. Okay, na-appreciate ko po. Okay, so yun po, and gusto ko magpasalamat din kay Bleeded Heart, kay Jensky, kay Jom Sigwa, okay, at gusto ko rin po magpasalamat kay Spooky Silent. Hi, and hello sa'yo, at hello din kay Tots Marie, kay Jennifer Amit, Lisel Berame, Mary Jane Reforgo, kay Jeneline Ianco Vangelo, Rose Fetalino, Alessa Diras, Hanily Estampa, kay Easy Baby Ko, kay Nalin Villar, kay Stephanie Hermoso, Ino Jordan, okay, kay Evelyn Pahinago, Irene Alquisalas, kay Cassie Buen, Celine Atien Altesa. Okay, so sinabi niya yung ganun pala yung pagkakapronounce ng pangalan niya. Parang Celine or Celine Atienza. Richelle Luces, Regine Eblogin, My Secret Files, Angel Mojada Abonada. Okay. Hello, kay Lee Christophe Legaspi, Marie Claire Spica Bernardo, Maria Victoria Mercado Gonzalez, okay, kay Jalmer de Macuta, Jeneline Ianco Vangelo, I think I mentioned you but hello again, Love Explorer, kay Diane de la Peña, Aisha Indong, kay Andrew Gakutan, Marife Caberto, kay Mysterious Girl, Maria Miranda, kay Marge Velarde, Cheryl May Cabaron, Brian Doniego, Honey Girl, Hallie May, kay Karen Brescia, kay Eleanor Elaine Minguez de Guzman, Dang Season, Elizabeth Noguchi, kay Arish Malik, okay, and then, kay Renato Fernandez, Shalid Andrake, Mirna Lampaya, John Kenneth Gatman, kay Glenn Paraiso, Karen Brescia, Raymond Glover, Joe Season, at gusto niya pabati yung kanyang anak na si Eliza Glenn. I hope na hindi mo pinarinig kay Eliza yung yung story ngayon. Medyo siguro mag-skip po muna siya doon. Kay Cynthia Raitos, kay Sweetie Guevara, kay Daisy Nislugin. Okay, hello. So habang nag-load yung ko, so, ayun po, gusto ko lang po sana taking opportunity na to habang loading lang ng loading tong page, yung sa YouTube. So, yung punto ko sa t-shirt, naghahanap pa po ako ng maayos po or printing shop na pwede pong gumawa po ng t-shirt na makukuha po talaga nila yung original na design. Kasi unfortunately, I was informed na yung pong design po na nanalo is kakailanganin pong i-silk screen para ganun na ganun po yung maging itsura. Ang problema po doon, kapag i-silk screen po siya, masyado po siyang mahal. Okay, I was parang informed na parang 2,000 pesos po yung
silk screen design pa lang daw. And then, medyo matrabaho kasi gradient po yung kulay niya, naalala ninyo. Gradient po yung kulay noong nanalong logo para sa sa t-shirt. So, yun, mahihirapan po tayo ng kaunti. So, ngayon po, naghahanap po ako ng way na para ma-achieve pa rin po yun, pero medyo cost-effective. Ayoko po kasi na masyadong mahal. Kasi wala na kukuha nung t-shirt na yun. Kung sobrang mahal, ano yun, di ba? Okay. So, yun po. So, paunawa lang po. So, pasensya na po dun sa mga nag-order na. Pero definitely, once na nakakuha po ako ng maayos po na printing shop, okay, na mag-print ng shirt, babalikan ko po kayo and then sasabihan ko po kayo kung ano na po yung mangyayari. So, yun po. Yun po yung dahilan kung bakit po hindi pa ako po muna nag-reach out po sa inyo regarding po nun sa shirt. Okay. Okay, so mabalik na po tayo dun sa batian portion. Okay, so okay na siya. Okay, so gusto ko po magsabi na hi and hello kay Andrew Gakutan, kay Marife Gaberto, kay Mariam Rimaranda, Marge Velarde, Diane Doniego, kay Holly May. Actually, parang dito muna ako, nabanggit ko na yata sila, pero hello pa rin sa'yo. John Kenneth Gatman, Glenn Paraiso, kay Karen Brescia, Raymond Glover, Sweetie Guevara, Jesus Christ, Dali Tangog, okay, hello sa'yo. At kay Vanessa Grecochea, Jejeru, Jordan Gabiaso, Miraflor Arsenio, Alea Jane Antonio, Arlene Bebs Chongson, si Mark Martinez, kay Noning Girl, kay April, kay Noe Cham Castro, Evangeline Atnaber, Jalmer De Macuta, Rayan Pascual, Jennifer Albogadie, Jaglen 10 I Love You, Jonathan Jayan, Tameme, McCraden Tagalog Horror Stories, kay JP, kay Lenny Matsudo, Romeo Cagayan, kay Easy Baby Ko, Dark Angel, Armando Bakayan, Shella, Melody Dingding, Gilbert Manabat, Raymart Adriano, kay Alan TP, at si Mahaba Sariwa at Masarap ang Lollipop Ko. Okay. So, hello sa inyo. Okay. So, thank you po sa pag-suporta po at patuloy po na pag-comment sa mga videos. At kung nag-share po kayo, maraming salamat po. Sana po tulungan niyo po akong mapalago pa po yung channel natin. Sana po ay mag-refer po kayo ng mga kakilala po niyo. At pag ginawa niyo po yun, meron po kayong chance po na manalo po ng t-shirt, limited edition na t-shirt. Once nakahanap na ako ng magbe-print, okay, sana makahanap na ako na ma-achieve po yung kasi kapag pinilit ko po yung yung sa printing shop na yon, so magiging parang hindi na po siya gradient, pagiging plain na color, na ayoko kasi parang nawawala yung ganda kapag ganun. So, ayun. Okay, so sana bigyan niyo po ako ng chance pa. Okay, ngayon naman po babatiin ko po yung mga nag-message po sa Facebook page. So, gusto ko po magpasalamat at magsabi ng God bless kay Evangeline Bernabat, Nalin Villar Lam, kay Raimundo Reyes Jr., kay Marvin Del Castillo Bocaje, kay Ariela Maxine, okay, yung nag-send ng story natin ngayon, kay Gian Santiago, kay Rowan R. Garcia, Chong Ipanak, Ronnie Doliete, Jessa De La Cruz, Nur Ain Ahmad, Leluch Damage, and Melissa Jusayan Padre. So, ayun. So, sila yung mga nag-message po sa akin sa Facebook page po natin. At gusto ko pong magpasalamat din po at magsabi ng hi and hello kay Julia Pelesores, kay Iana May Woolstrom, kay Esra Del Villarosa. Okay, gusto ko rin po magsabi ng thank you kay Mai Estuesta, Maricel Bacus, G. Rinalda, kay Bray Iruka Chimaru, Christopher Rances, Bel Bagtan, at kay Diana Rosario de Guzman, at kay Beth Pulido. So maraming salamat po sa pagbe-message po sa akin. Lalo na po kay Aunt Beth. So thank you so much for all your advice, yung mga stories mo. Sobrang na-appreciate ko po yun.
At also, gusto ko rin po sana magpasalamat din po at magsabi ng hi and hello dito po sa mga taong mabanggitin ko. Si Michaela Joyce Villarosa from Tita Polar Bear, hello. Okay. And then, ayun, gusto ko rin batiin si Prince Canipi. Okay. So, tuwang-tuwa kasi daw yung mga ka-workmate niya tuwing kinukwento yung mga niya yung mga narinig niyang kwento from Dolls and Spooks. At also gusto kong batiin yung mga admins ko, si Lolo Batman, sa sana nasa mabuti kang palaging kalagayan. Same goes to RV at saka Donkey Jemski, sana okay kayo palagi. Sobrang tutuwa ako dahil sa mga tulong ninyo sa akin. At gusto ko na rin sigurong batiin din si Neb Quewero. Okay, so siya po yung admin ng Pinoy Creepypasta. So I hope na okay po kayo. So thank you po sa pag-message po sa akin. I really appreciate it. And I think that's it. Okay, so paki-comment naman po down below kung ano po yung palagay niyo dito sa kwentong ito. So I hope na nagtantuwa po kayo. Kung may mga questions po kayo kay Ariela Maxine, I'm sure babasahin niya po yung mga messages, mga comments niyo. But please lang po, please be respectful. Wag po sana kayong mambubuli, wag po sana kayong mambabastos ng ibang tao kasi po, remember the golden rule, kung ano po yung gusto nyong gawin sa inyo, yun din po sana yung gawin nyo sa iba. Okay, so yun po, iwanan ko na lang po yun sa inyo ngayon. So yun lang po muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls-and-spooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.